Dahil nga ngayon po sa nangyayaring gulong sa gitnang silangan, marami pong nangangamba. Ano na mangyayari? Ito na nga, mga produktong petrolyo, dumoble na po halos no, ang presyo niya. Kung kami may konting perang naitabi, sa ganitong mga okasyon na walang kasiguraduhan, saan po dapat namin po ilagay ang aming pera? Sa bangko na lang ba? Iwanan na lang natin? Iwanan natin sa bahay? O dapat pa natin i-invest para lumago ang ating pera? Well, to be honest, sa mga ganitong panahon na may kaguluhan, medyo, yun nga, hindi natin sigurado or kung saan pupunta ang merkado, both dito sa Pilipinas and globally, right? And having said that, if you have something to invest with, better to wait for things to stabilize. Kailangan maghintay tayo ng konti because maaring may pasukin tayo, even investments in the stock market or kung saan man, na baka mamaya bila tayong maipit at bumagsak, especially kung mag-escalate yung kaguluhan sa gitlang silangan. So, maigi as of now is to monitor the ongoing development, and kung magkaroon na ng sign na tumatahimik na yung gulo, na natatapos na yung gera na kasalukuyang nangyayari doon, tumatahimik na, maaari na tayong pumasok at mag-invest. In the meantime, it's best to hold our cash, in my opinion, so that we're ready when that time comes na tumahimik na yung mga kasalukuyang nangyayari. Okay. May mga ganito mga disruption no, na nangyayari. Yung pinakahuli na natatandaan natin at hindi natin makakalimutan, itong pandemya. Nung time na yun ba, ay, kasi bigla naghintuan eh. Walang nakapredict na may pandemya. naka-foresee na mangyayari na bigla tayong hindi lalabas ng bahay. Sa ngayon, hindi natin alam kung ano naman ang idudulot nitong mga digmaang ito. Nung pandemya ba ay anong naging sitwasyon ng mga investment? Para magkaroon tayo ng idea kapag merong unforeseen na mangyayari. Well, oo. Sige, Ron. Going back to nung nangyari yung pandemic back in 2020, March 2020 to be specific, nung sinarado, nagkaroon ng lockdowns dito sa Pilipinas. Obviously, mga businesses were forced to close down. Bawal lumabas, di ba? May kanya-kanyang community lockdown. So, walang foot traffic everywhere. Puro mga nasa essential businesses lang ang pwedeng mag-operate during that particular time, if you remember. Obviously, in terms of investments, so mga presyo ng mga investments, especially in the market during that time, bagsak ng 50% or more because of the fact that sarado sila. Diba? And walang kasiguraduhan, at least nung nandoon tayo, kung hanggat kailan matatapos. Yun, diba? Correct. Oo. Diba? Now, going to what's happening now in the Middle East, ang pinakamalapit actually na nangyari kung saan ay yung global prices ng crude tumaas to more than $100 per barrel ay nung 2022 actually. Nung nagkaroon ng gera, because hanggang kaya nag-aaway pa rin sila, diba? Si Ukraine and Russia. Yes. Nung nagsimula na atakihin ni Russia si Ukraine, that was early 2022, and that was the time that yung presyo ng petrolyo tumaas din ng more than $100. So yun yung pinakamalapit na Senaryo. So if you remember actually nung mga panahon din na yun actually ang nagsimula ng inflation globally, hindi lang sa Pilipinas, sa US, sa lahat ng bansa. And from that time actually to ngayon, even before pa nangyari itong gera sa Middle East, hindi pa nga tayo nakaka-recover di ba? Yung mga bilihin natin mahal pa rin since that part. Napako sa dating presyo, so hindi na bumalik, so hindi pa tayo nakaka-recover. So what's gonna happen now? It's unfortunately it's gonna be worse. So because nasa higher level na tayo tapos tataas pa.